Immunization, inoculation, vaccine, bakuna. Mga salita na araw-araw ay narinig natin sa television, sa radyo, sa social media, usapan sa mga kanto, sa palengke, sa mall, sa botika, sa science, sa media, sa politika, maging sa gobyerno. Maging sa relihiyon, ito ang pinakasentro. Ano ba ang kahalagahan ng salitang ito? Pagkat ito ang naglalagay sa isang tao sa isang kalagayan na ligtas o immune sa isang karamdamang maluba na taglay ng isang virus o bakterya. Bakit takot na takot ang mga tao? Pagkat ang lahat ay takot sa kamatayan, na siyang patutunguhan naman ng lahat. Subalit hindi ba lahat naman tayo ay mamamatay? Kung makaligtas man tayo sa pandemic na ito, gaano pa kaya katagal ang ititigil natin sa mundong ito? Bakit ba natin dapat katakutan ng kamatayan? Doon sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na natalo na ang kamatayan. Wala na itong kapangyarihan. 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw ang mga salita, napakadaling unawain, at marami rin ang nasasabing sila ay naniniwala. Subalit napakahirap natin itong makita sa aktual na pamumuhay ng mga tao. Maraming mga taong nasasabing naniniwala sila kay Kristo. Subalit sino ang Kristong kanilang pinaniniwalaan? Merong Kristong maputi, merong Kristong maitim, may Kristong sanggol o bata, may Kristong hanggang ngayon ay nagpapasan pa ng krus, may Kristong nakaburol, kahit nga sa sabungan may tinatawag na Kristo. Ang Kristo na ipinapangaral ng Biblia ay makapangyarihan, napapanghahawakan ang lahat ng kaniyang mga salita, ang lahat ng kaniyang mga pangako. Sa John chapter 10, 27 to 30, ito ang sinabi niya sa kaniyang mga alagad. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Dahil sa mga salitang ito, nagsitampot ng bato ang mga relihiyosong mga kausap niya upang siya ay batuhin. Sa John chapter 10, 31 to 33, nagsitampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mga mabubuting gawa mula sa aking Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumuso. At sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ito ang katotohanan. Kahit noong hanggang ngayon hindi nila matanggap na si Kristo, na anak ng Diyos, ay Diyos din. Tulad ng mga Hudyo, maraming mga tao ngayon ang naniniwala na ang Kristo ay nasa mga ritual,
sa mga seremonya na ginagawa ng mga tao na nag-aangkin sa kanilang sarili ng otoridad na hinigitan pa ang Diyos. Marami ring iba na nagtataglay ng paniniwalang pagano na maraming Diyos sa sanlibutan ito. At si Kristo ay isa lamang sa mga ito. Dito natin makikita kung gaano kalayo ang laman sa Espiritu. Katulad ng ating mga napag-aralan na bumagsak sa kasalanan ng tao, humiwalay ang Espiritu at nawala ang pagkakaugnay nila sa Diyos. Nawala sa kanila ang kakayahang makilala ang Diyos sa katotohanan at sa Espiritu. Kaya laging inilalagay nila ang tunay na Diyos sa katayuan bilang laman. Ito ay sa pamamagitan ng mga paglikha nila ng mga larawan at mga imahen. Paglalagay nila kay Kristo sa mga ritual at mga seremonya na ginagawa ng mga tao. At sa pamamagitan ng mga ito ay sinasamba nila ang Diyos. Nang bumaba si Kristo dito sa lupa, sinabi niya sa isang babaeng Samaritana na dumating na ang panahon na ang tunay na mga anak ng Diyos ay mananambahan sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang mga paggawa ng larawan at mga imahen at mga kapistahan, mga seremonya at mga ritual ay Kanyang kinasusuklaman. Maring ipinagbili ito ng Diyos sa bansang Israel. Sa kanilang pagpasok sa mga bayang itinilaga para sa kanila. Ito ang mga piling talata. Sa aklat ng Deuteronomy, Kabanata 7. Pagka ipapasok ka ng Panginoong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, ay palalayasin ang maraming bansa sa harap mo. Ganito ang iyong gagawin sa kanila. Iyong igigiba ang kanilang mga dambana at iyong pagpuputol-putulin ng kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Talastasin mo nga ang mga ito, na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kaniyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. At pinaghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopoot sa Kanya upang lipulin. Siya hindi mapagpaliban doon sa napopoot sa Kanya. Kanyang paghihigantihan sa Kaniyang mga mukha. Ito ngang iingatan ang utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong ganapin at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinupad at iyong ginanap ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga sakit. At wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit na katulad ng mga sakit sa Ehipto na iyong nalalaman. Kundi ihuhulog niya sa lahat ng mga napopoot sa iyo ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itinalaga sa pagkawasak. Iyong lubos
na kapuotan at iyong lubos na kasuklaman, sapagkat baka kayo ay matulad sa mga itinlagang ito para sa pagkawasak. Hindi kaya ito ang dahilan na ang napakasimpleng coronavirus na sipon lamang ang dinadala sa mga tao ay naging isang dambuhalang salot na nagwawasak, namiminsala sa buong mundo. Isang napakaliit na virus na di makita ng mga mata ay naging katatakutan ng lahat ng mga nilalang, mga presidente, mga hari, mga ministro, mga scientist, mga espesyalista, mga sikat na tao, mga artista, mga matatalino, mga hinahangaan, mga makapangyarihan, mga mayayaman. Ang lahat ng tao ay nagkapantay-pantay na naging walang kabuluhan sa harap ng makapangyarihang Diyos. Paano tayo makalalaya sa sumpang ito ng Panginoon? Ano ba ang nararapat na pagkakilala at pamumuhay na nauukol para sa Diyos na Panginoon? Tingnan natin ang mga sulat ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 4, 1-6. Namamanhik nga ako sa inyo bilang bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad na karapat-dapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhot na mangagbatahan kayo sa pag-ibig, magpasakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Alam natin na ayon sa ating mga napag-aralan sa mga rekord ng banal na kasulatan, ang mga pattern na paulit-ulit na nangyayari. Ito ang layunin ng mga salita ng Diyos, na ito ay makita ng mga susunod na henerasyon, na ito ay magang halimbawa sa kanila para sa kanilang ikaliligtas at para sa ikabubuti ng kanilang mga buhay. Sa 2 Peter chapter 2, 4-9, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang nangagkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulig sa impyerno at kinulong sa hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noah na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ng pagkagunaw sa sanlibutan ng mga masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama at iniligtas ang matuwid na sila na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng mga masasama. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya hindi naman si Apostol Pablo sa kanyang pagkaalam ng mga ito. Sa biyaya ng Diyos ay sumulat sa mga mananampalataya upang huwag makalimutan ang mga katotohanan ito, upang umasa at magtiwala sa Diyos at hindi sa mga tao. 1 Corinthians chapter 2, 1-10. At ako, mga kapatid,
Nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng mga patutuo ng Diyos. Sabat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesus Kristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katatakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang mapanghikaya ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ang karunungan ng sanlibutan ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay sana ay di nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapat gaya na nung nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mga mata at di narinig ng mga tenga, na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, na nagsasabing sa Kanya, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, o ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Maging matapat tayo sa ating mga sarili, sa inyong pagmamasid sa ating sanlibutan, sa ating kapanahunan, sa mga nangyayari sa panahon ito, sa pagtingin ninyo sa inyong mga buhay. Nais ng Diyos ang pagkakaisa, ang pagmamahalan ng Kaniyang mga anak. Ito ba ang mararatnan niya kung siya ay dumating sa panahong ito? Namumuhay ba ang Kaniyang mga anak sa Espiritu? Tinalikuran ba nila ang materialismo at ang mga sistema ng sanlibutan ito na laban sa mga kalooban ng Diyos? Buong puso at pagmamalasakit na inihahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan ayon sa pagkakahanda ng tatlong persona ng Diyos, o hanggang sa kapanahunan ito ay bahagi pa rin ng sanlibutan ito? Nagtatanong lamang ako, mga kapatid, tinawag ng Panginoon ng Kanyang mga anak palabas sa sistema ng sanlibutan ito upang ilayo sila sa mga masasamang gawain, mga maling pananampalataya, mga maling paglilingkod. Tinawag niya ang kanyang mga anak upang ihanda sa kanyang pagbabalik, upang pasimulan na ang kanyang kaharian sa sanlibutan ito. Nais kong ulitin ang mga panawagan ng ating Panginoon sa iglesia, sa mga iglesia, sa iglesia sa Philadelphia, sa Revelation chapter 3, 7-13. At sa mga anghel ng iglesia sa Philadelphia, ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas,
na di mailalapat ng sinuman na ikaw ay may kaunting kapangyarihan. Subalit tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking papaparianin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at ang malamang ikaw ay aking inibig, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na sila lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Brothers and sisters in Christ, God hath chosen our generation to be the recipient of these dreadful plagues called COVID-19. In a very short period of time, it multiplied with so many more deadly variants. Too many have been affected. Too much have been destroyed. I believe that the whole world, irrespective of their faith and religion, have been praying for almost 2 years for the conclusion of this pandemic. But still no good development happened. God, our God, is a merciful God, a loving God. Though He sometimes discipline us, He never do anything for the destruction of His children. He always had a purpose, and His purpose is always for the good of us. Let us take heed of His word, as Apostle Paul admonishes us. In Ephesians chapter 4, 17 to 27, now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the unbelievers do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of their ignorance that is in them, due to the hardness of their heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ. Assuming that you have heard about Him and were taught in Him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. If God is for us, who is against us? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not also with him freely give us all things?
Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ Jesus that died, yea, rather that was raised from the dead, who is at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or anguish, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Even as it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all things we are more than conquerors, through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid at mga kaibigan, napakaliwanag ang mga salita ng Diyos na ang isang nasa Kanya, tunay niyang anak, wala nang makapagbabago pa ng Kanyang kalagayan. Maging ang lahat ng kapangyarihan sa buong sangkalangitan at sa buong sangkalupaan, hindi na maaagaw pa ang isang tunay na anak sa kamay ng Diyos. At hindi na mababago pa kahit na sa Kanyang sarili ang Kanyang pagiging anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang naglagay sa Kanya sa kalagayang ito. Subalit, nais kong ipaalaala sa bawat isa sa atin kung ano ang kalagayan ng sanlibutan ito, maging ang mga ebangheliko. Ako ang saksi sa mahabang panahon ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang akala ko noon ang ating layunin ay upang ang mga tao ay maligtas sa kaparusahan ng impyerno. Sa ngayon ay maliwanag sa aking mga isipan na hindi ito ang layunin ng Diyos. Sapagat yung mga taong naligtas sa panahon ni Noah, matapos ng ilang panahon ay bumalik sa kasamaan. Yung mga naligtas sa panahon ni Lot, sa Sodoma at Gomora, matapos ng ilang panahon, balik na naman sila sa kanilang mga dating buhay sa kasamaan. Ang layunin ng Diyos, uulitin ko, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sinabing kaligtasan. Ang sinabi doon ay buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang ito, ang siyang inaayos ng Diyos sa isang tao na tumanggap kay Kristo. Unti-unti niyang binabago ang kaniyang masamang mga ugali, masamang kalikasan, at inihahanda sila sa pagdating ng anak ng Diyos dito sa lupa upang pisikal nang itayo ang kaniyang kaharian. So ang layunin ng Diyos ay mag-ipon ng mga kaluluwa, ilagay sa kaniyang pamilya, ihanda para sa kaharian ng Diyos at dalhin doon sa bagong langit at bagong lupa. Subalit ako rin ang makapagsasabi
na marami sa mga tao na tumanggap kay Kristo, ang iba'y umiiyak pa. Subalit pagkatapos ng ilang panahon, balik sa kanilang mga dating buhay, dating kasamaan, balik sa sanlibutan. They are not immune. Hindi wala sa kanila ang immunization ng Diyos para sa kasamaan, para sa kasalanan. At sila ay patuloy naghihintay na lamang ng hatol, pinakahuling hatol ng Diyos patungo sa kapahamakan. Mga kapatid, magpakatotoo na tayo. Ito na ang panahon na tayo ay tumayo at magpakahayag ng ating mga sarili. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano bang uri ng buhay mayroon tayo? Hindi tayo magkakamali. Hingin natin sa Diyos ang mga bagay na ito. Amen.